Impeachment ni VP Sara invalid. Walang bisa, loyalista, iyakan sa balita na to. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. Syempre bumisita kayo dyan kung gusto nyong makasagap ng mga bagong balita, no? Dyan kay Robin Sweet Showbiz, bisita kayo sa channel niya. Suportahan natin yan, mga katunay. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ang ngiti sa mga labi ng mga makakaliwang kongresista na ito dahil na Kitang-kita naman sa pagmumukha ng tatlo, no? Natuwang-tuwa sila. No, parang ang tingin nila nagtagumpay na sila sa ginagawa nilang impeachment kay VP Sara kasi marami na daw pumirma. No, sana nga hanggang wagas siyang ngiti nyo, hanggang wakas. pagalaman na ang impeachment laban kay Vice President Sara mula sa House of Representatives ay isang void ab initio, invalid. Ay, invalid! Oy, paano ngayon yan? Nako ha, invalid daw yung impeachment na inaano nyo kay VP Sara. Paano yan? Ano yan? Back to zero? Nako. Kasi kayo alam nyo minsan pag nagmamadali kayo, hindi nyo napupulido yung trabaho Mas maganda talaga yung dahan-dahan lang. Kasi kapag nagmamadali kayo, halatang takot na takot kayo 'Di ba? May pine-prevent kayo, may pine-prevent kayong mangyari. Kailangan ganito ang gawin natin, kailangan madaliin. No, baka mamaya mag 2028 na. 'Di ba? O yan. O, dahil sa kakamadali ninyo, ano nangyayari ngayon? Nagkakaproblema kayo. Tinanggihan na kayo sa Senado, o tapos ayan pa, invalid. O walang epekto. Na-violate kasi nito ang ating Constitution Ay! at labag sa ating saligang batas. Ay! Ayon sa post ni Jay Sonza, Ay! Vice President Duterte's impeachment by House of Representatives today is void ab initio. It violates the Constitution and goes against Supreme Court ruling. What was approved today is the fourth impeachment complaint, which was filed only today. Bawal po iyon ayon sa saligang batas. May ruling na po ang Supreme Court hinggil sa 10-day rule upon filing. With the 1987 provision on impeachment and Supreme Court ruling on impeachment, pinagtibay rin ito ng commentator na si Optic Politics. Illegal and void the unconstitutional impeachment of Vice President Sara Duterte. The recent impeachment of Vice President Sara Duterte by the House of Representatives has raised significant legal concerns regarding its validity. Critics argue that the impeachment is void ab initio, invalid from the outset, due to violations of the 1987 Philippine Constitution kasi and kayo. pertinent Supreme Court rulings. Masyado kayong atat na atat. Problema nyo ngayon yan. Paano ngayon yung mga ngiting tagumpay ninyo dyan? Baka mamaya, nyaw, 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 nyaw. Diba? Constitutional provisions on impeachment. The 1987 Constitution delineates the impeachment process in Article 11, Section 2 and 3. Section 3, 5 explicitly states, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. This clause is designed to prevent multiple impeachment attempts against a single official within a year, ensuring stability and protecting officials from continuous political harassment. Supreme Court interpretation. The 10-day rule in the landmark case of Francisco Jr., House of Representatives, GR number 160261, November 10, 2003. The Supreme Court interpreted that constitutional provisions on impeachment proceedings. The court emphasized that an impeachment complaint is deemed initiated upon its filing and referral to the House Committee on Justice.
The committee is then mandated Makinig muna tayo mga katunay ha. Mamaya tayo magbigay ng reaksyon. to conduct hearings to determine the complaint's sufficiency in form and substance within a 10-day period. This interpretation underscores the importance of adhering to procedural timelines to uphold the constitutional safeguard against multiple impeachment proceedings within a year. Analysis of the fourth impeachment complaint. Reports indicate that the House of Representatives endorsed a fourth impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, which was filed on the same day as its endorsement. If three prior Alam nyo, sa nangyayari ngayon, no? Pumapabor kay VP Sara lahat ng pagkakataon ngayon. Kita nyo kahit tinatrabaho na siya talaga, no? Tadhana ang gumagawa para maudlot yun lahat. No? Hindi napapansin yun ng mga kalaban ni VP Sara. 'Di ba? Na parang sila yung nagmumukhang tanga bandang huli. 'Di ba? Sa kakamadali nila kahit ganyan, no, pinapakita nilang mas powerful kami kaysa sayo. Kumbaga parang sinasabi nyo, Vice President ka lang, Congressman kami. Parang ganun, no? 'Di ba? Kita naman natin sila kung paano itrato si VP Sara. 'Di ba? Dapat nga yan nire-respeto dahil Vice President yan. No, parang ang tingin nila kay VP Sara talaga is magnanakaw, corrupt. No, parang si VP Sara na yung pinakamasamang tao sa buong mundo. 'Di ba? Samantalang ang dami nating nababalitaan ngayon about sa pera ng taong bayan na hindi nila inuusisa. Syempre, bakit nga naman nila uusisain? O bakit? Syempre, hindi nila uusisain yan. 'Di ba? Bakit namin uusisain? Di nayari kami. 'Di ba? Kasi alam nyo, kaya kayo nakakapagsalita ng ganyan, kaya kayo nakakakilos ng ganyan, 'di ba? Dahil may pinaghuhugutan kayo ng lakas ng loob. No? Hindi nyo naman gagawin kay VP Sara yan kung wala kayong pinaghuhugutan ng lakas ng loob. Ang dami-daming issue ngayon sa gobyerno na dapat yung talakayin. Ang dami-daming issue sa gobyerno na dapat yung pag-usapan na mas matindi pa sa pinaparatang nyo kay VP Sara. Pero talagang stay focused lang talaga kayo kay VP Sara. Kaya kaming taong bayan, halatang-halata na namin kung ano yung nagiging agenda nyo sa kanya. Diba? Hindi kayo nagiging transparent. Dahil kung transparent kayo, lahat ng problema ng bansa malamang inuusisa nyo na. Hindi lang yung kay Sara Duterte. Kung sino pa yung inosente, kung sino pa yung matino, at tahimik na walang ginagawa noon, siya pa yung pinagbibintangan nyo ng matitinding bagay. Bah! Complaints were filed a month ago. The initiation of a fourth complaint within the same year raises constitutional issues. The filing and immediate endorsement of this fourth complaint without observing the mandated 10-day period for the Committee on Justice to assess Baga parang di na pinag-aralan niya, pirma ka na lang. Parang sufficiency may constitute a procedural violation. Procedural requirements, roll call voting. The House Rules of Procedure in Impeachment Proceedings stipulate that voting on a favorable resolution with the articles of impeachment by the Committee on Justice or a contrary resolution shall be by roll call, with each member's vote recorded by the Secretary General. If the House of Representatives proceeded to vote on the fourth complaint without adhering to this procedure, it could further invalidate the impeachment process. Conclusion. The initiation and endorsement of the fourth impeachment complaint against Vice President Sara Duterte appear to contravene both the constitutional one-year bar on multiple impeachment proceedings and the procedural requirements established by the Supreme Court. The failure to observe the mandated 10-day period for evaluating the complaint's sufficiency, coupled with potential procedural lapses in voting, rendered the impeachment proceedings void ab initio. Such actions not only violate the Constitution,
but also undermine the rule of law and the integrity of the impeachment process. So yun naman pala mga kasweet, mukhang magkakaproblema sila Oo. sa kanilang impeachment complaint. Yan nga, sinasabi ko nga kanina, minadali nila kasi. No, parang hindi na nila pinag-aralan yan, basta pumirma na lang kayo dyan. No, tapos ipasa na natin agad dyan. No, di ba? Yung akala nila pagpapasahan nila is kukonsintihin yung gagawin nilang yan. O di ba naman mga engot, di ba? Kasi nakakainis lang yung ginagawa nilang kilos di ba? Napapaghalataan sila. Napapaghalataan sila sa kung gusto nilang gawin. Di ba? Kitang-kita, na haragan kayo na matanggal si VP Sara sa pwesto. Dahil talagang dito nyo ipinapakita na takot kayo sa mga Duterte. Hindi nyo masasabing matapang kayo sa mga Duterte. Takot na takot kayo sa mga Duterte dahil hinaharang nyo yung mga Duterte na makabalik sa palasyo pagdating ng panahon. 'Di ba? Dahil dito ay nagbigay ng comment at reaksyon si Mr. Will Tucker na saan nang sinasabi ni BBM noong November 2024 na huwag Yun dapat lang. ituloy ang impeachment kay Vice President Sara. Nawala na dahil nga yun nga waste of time. Pero ngayong 2025, anak pa nga niya ang nangunguna sa listahan Ay, oo, at pumirma para ma-impeach si Vice Nakita ko President yun. Sara. Anyari, narito ang full video ni Nettie. This is not important. Ayun. This does not make any difference to even one Ayun yung single parang sinasabi niya na wag nang asikasuhin, wag nang intindihin yung impeachment kay VP Sara. Asikasuhin na lang yung ibang problema ng bansa. Kaya yun yung naging basihan kaya nagkaroon ng rally yung Iglesia ni Cristo dahil sa sinabi niyang yan. 'Di ba? Kaso nga lang, 'di ba parang ito yung fake news 'Di ba? Parang ganoon 'Di ba parang gara Tapos nakita naman natin yung kanyang anak talagang parang numero 1 talaga na pumirma sa impeachment ni VP Sara. Filipino life. So why waste time on it? If somebody files an impeachment, it will tie down the House, it will tie down the Senate. It will just take up all the time. And for what? For nothing. Dalawa lang yan, Mr. President It's either una, sinungaling ka talaga, or pangalawa, suwail talaga yung pinsan mo at anak mo. Alam mo kasi kung talagang kung tutol talaga si PBBM sa impeachment ni VP Sara, hindi para hindi na para bumoto yung niya pinsan niya o yung anak niya, 'di ba? Maaring sabihin niya yan na wag na kayong makialam diyan. Bayaan niyo na lang silang daming problema na dapat natin pagtulong-tulungan. Kaso nga lang talagang wala Pipirma at pipirma siguro dahil sa nagkakabanggaan na ngayon, init ng mga Duterte at ng mga Marcos. Kaya siguro napapirma din si Sandro. 'Di ba? Pero nako, sana Congressman Sandro ito dati gusto ko talaga to si Sandro dati Kaso ngayon medyo parang nawawala yung ko 'Di ba? Parang 'di ba nawala yung faith ko kay Sandro. 'Di ba? Kaso parang biglang nag-iba. 'Di ba? Sana tignan mo na lang Tignan mo na lang sana yung mga nagawa ng Duterte sa inyo. Kung tutuusin, napakalaking bagay ang nagawa ng mga Duterte sa inyo. Uulitin ko na lang tong isang bagay na to na alam kong napaka-importante sa inyo. Walang kahit sinong administrasyon ang pumansin para mailibing si Ferdinand Marcos Sr. dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa libingan ng mga bayani. Isang tao lang ang talagang nakipaglaban o inilaban si Ferdinand Marcos Sr. para mailibing siya dito sa Pilipinas at sa libingan pa ng mga bayani. Walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte, ang ating dating presidente. 'Di ba? Siya lang ang gumawa niyan at hindi ang ibang administrasyon, wala silang nagawa. Turuin mo, Mr. President, number 1 pang pumirma, si Sandro Marcos. Kita mo, number 1 pa. Wala na talaga, Astig. Mr. President. Hindi importante ang impeachment? Talaga Di wow. ba? Talaga naman, number 1 ang anak na pumirma. Grabe mga hudas, di ba? Grabe Mga talaga. traidor.
Grabe, hindi ko Parang binaliwala nyo yung ginawang mabuti at suporta ng mga Duterte sa inyo. Parang binasura nyo na lang yon. Parang nawala na ng kwenta yon. Pagkatapos lahat ng ginawa ng mga Duterte, ganyan sa mga Marcos, is ganito ang nangyari. 'Di ba? Mas nagpadala pa kayo kay Tambi. 'Di ba? Kaysa sa tunay nyong kakampi dapat. Alam nyo, ang tunay nyong kakampi, mga Duterte kung tutuusin eh. 'Di ba? Mura ang ugali ng mga Marcos, mga lods. Ako, sa totoo lang, kung may taong tumulong sa akin, kahit nagkagalit man kami, Oo. or may sama ng loob, pero hindi Tama. ko gaganyanin. Yes. Hindi ko ilalaglag, hindi ko tatraydorin Yes. yung mga tumulong sa akin. Yun yung sinasabing dapat matuto kang tumanaw ng utang na loob. Pero iba ang mga Marcos. Ang kapal! Ito na ang sagot ni Vice President. Sabi niya, mahirap mag-react kung hindi natin nababasa kung ano yung Yan. official statement nila. Baka masobraan o magkulang yung reaksyon. So, kailangan nating hintayin. Oh, hintayin. Hintayin na lang natin, VP. Kalmado! Kalmado lang, no? Kalmado. Wala ka nakikitang tensyon kay VP Sara. No? Relax lang siya talaga sa mga nangyayari ngayon. Yan talaga ang magaling. Hindi siya natatakot sa mga ganyang impeachment na gustong isulong ng mga walang iya. Alam niyo mga lords, ewan ko lang ha, kaninang umaga, of course, nalungkot tayo sa balita na in-impeach na, no, ng mga kongresista. Tapos ngayong kalaunan, di ba? Of course, naging masaya tayo kasi nga, dinedma ng Senate Oo. ang impeachment na minadali ng House para mapasa agad sa Senate. Pero ang Senate, next June 2 pa, magse-session. So, ang layo-layo pa. Layo pa, tagal pa nun. Mag-election pa and everything, marami pang mangyayari. Parang malabo yung impeachment. Ang layo pa ng June. Sa tingin ko parang yun nga sinabi ko kanina, pumapabor ang pagkakataon kay VP Sara. No, alam talaga ng tadhana talaga, alam talaga ng taas kung sino talaga ang mga walang ya at matino, 'di ba? And of course, lilitisin pa yan eh. Pero alam niyo mga lads, sana ako excited sa rest back. Antayin lang nila yan. Sa rest back ni Oo. VP Ako dyan din Inday. ako excited eh. Pero parang ngayon kalmado siya. No? Iniisip niya. Pero alam nyo mas nakakatakot talaga yan. Yung taon tahimik, mas nakakatakot yan. ang next move. BBM! Handa ka ba? Baka yung eye bags mo. Hindi na may tsura. Ngayon pa nga lang, BBM, stress na stress ka na. Tapos ngayon, may another problema na naman kayong ginawa. Ay, Diyos ko. Pero let's wait and see sa Let's gagawin wait and ni see. VP Inday Sara. Habangan ng mga susunod na kabanata patungkol sa impeachment ni Vice President Sara. Sa huli, makikita pa rin kaya natin Yes. nakangiti ang mga makakaliwang grupo Ewan ko nito? dyan sa mga yan. Ano ang inyong opinion? Ayon, natatig natunghayan ng video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz at syempre natunghayan natin ang video na yun, nabigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Mr. Real Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.